Ikaw ba ay naguguluhan, natatakot, nag-aalala at walang kapayapaan? Nais mo bang maranasan ang kapayapaang ito, magkaroon ng katahimikan, katiwasayan ang iyong buhay at ang iyong puso't isipan? Nagtatanong, naghahanap kung saan ba o kanino ba matatagpuan ang kapayapaan? So kung ikaw ang taong yun, para sa iyo ang video na to. Kapayapaan, ito ay nais na maranasan at maramdaman ng bawat taong nais na tahimik na buhay. Ngunit kadalasan dahil sa iba't ibang pangyayari ng buhay ay tila ang hirap nitong makamit, tila ito ay mailap. Makakamtan pa ba talaga ang tunay na kapayapaan? Minsan ay hinahanap natin ito sa mga maling lugar, mga maling tao, mga maling gawi na akala natin ay yun ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Ngunit kahit anong hanap natin nito, kahit anong gawin natin, kung hindi natin nasusumpungan or hindi natin nahahanap ang kapayapaan ng Diyos, ay hindi rin talaga tayo magiging payapa. Posible kaya na maranasan natin ang kapayapaan ng Diyos na sinasabi sa Biblia? Ang kasagutan nito ay posible dahil yon ay ipinangako ng Diyos. Sinabi sa Isaiah 26 verse 3, "You will keep in perfect peace whose mind is steadfast because he trusts in you." Sa Tagalog, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Ito ay napakagandang pangako ng Diyos na kung saan kung tayo, ang ating puso't isipan ay nakatuon sa Kanya, ang ating focus ay nakatuon sa Kanya, ang ating pananaw at ang ating mga kilos at gawa ay kung nakatuon sa Kanya, bibigyan niya tayo ng perfect peace na sinasabi. Ibig sabihin, ito ay walang pagkukulang, ito ay lubos na kapayapaan na ang Diyos lamang ang makakapagbigay sa atin. May mga pagsubok ka mang pinagdaraanan or nahahati ang iyong pag-iisip, ang iyong atensyon sa mga kinakaharap mo ngayon. Hindi mo alam kung ano yung tamang gagawin or kung ano yung magandang pagdedesisyonan o nag-aalala ka sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral or sa iyong kinabukasan. Ano pa man ang iyong hinaharap, natatakot ka man, nangangamba, nag-aalala. Pero kung ang mga ito ay ipinagkatiwala mo sa Diyos at ifinocus mo ang iyong atensyon, ang iyong puso't isipan sa Kanya, ikaw ay bibigyan niya ng lubos na kapayapaan. Sa totoo lang, kapag may dumarating ng mga problema, di ba, mas natutuon yung ating atensyon, yung ating focus doon sa problema at naniniglect natin or nakakaligtaan natin yung kalakihan ng Diyos. Nawawala yung focus natin o yung pagkakakilala natin sa Diyos, kundi mas nabibigyan natin ng atensyon yung mga kinakaharap nating mga pagsubok o mga problema. Kaya madali tayong nawawalan ng kapayapaan at napupuno tayo ng pag-alala. Lahat tayo ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok. May mahirap, may madali. Pero kung paano mo ito harapin, ay nakasalalay sa iyong pagtitiwala sa Diyos. Dito mo rin masusukat or malalaman kung lubos ba ang iyong kapayapaan. Dahil the more na nag-trust tayo sa Diyos at nag-focus sa Kanya, mas lubos ang kapayapaan na madarama natin. Ibigay mo ang iyong alalahanin sa Diyos ng may pasasalamat. Philippians 4 verse 6-7, "Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Sa Tagalog, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Magkakaroon tayo ng kapayapaan ng Diyos kapag ibinigay natin sa Kanya ang lahat ng ating mga kabigatan ng kalooban, ang ating mga problema, ang ating mga pagsubok, ang ating mga alalahanin. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan or hindi malirit ng tao ang siyang mag-iingat sa ating puso't isipan. All we have to do is to pray. Pray with thanksgiving. Give all our burdens to God. Give all our worries to God with thanksgiving. Give all our burdens to God. At ang magiging kapalit nun ay yung Kanyang kapayapaan.
Human as we are, we always worry on many things. Kahit mga simple man ito na mga bagay ay nag-aalala pa rin tayo. Nagiging maalalahanin tayo dahil we want to be the best. We want to see the best. Gusto natin na ma-achieve kung ano yung gusto nating maging resulta. Gusto natin na maging in control tayo. Gusto natin na makita yung resulta ng ating mga ginagawa in our own way. Kaya napupuno tayo ng stress, ng troubles, ng mga alalahanin kapag hindi ito nangyayari sa kagustuhan natin. Mahirap talagang maranasan ang kapayapaan ng Diyos kapag ganito ang ating gawi. Na ginagawa natin ang mga bagay na gusto nating mangyari ayon sa sarili nating kakayanan, sa sarili nating lakas, or sa sarili nating abilidad. Alam ng Diyos na hindi natin ito kayang gawing mag-isa. Alam niya ang ating kapasidad. Alam niya ang ating capabilities. Kaya sinasabi niya sa atin, do not worry. Ibigay natin ang lahat ng ito sa Kanya. I-commit natin ang lahat ng ating ginagawa sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin ng may pasasalamat. Isang napakagandang katangian ang maging mapagpasalamat sa Diyos sa kabila ng mga hirap, mga dusa, o ano pa mang mga hinaharap na pagsubok sa buhay. Kapag nagiging mapagpasalamat ang isang tao, lumalapit sa kanya ang kapayapaan ng Diyos. Kung nagagawa mong magpasalamat sa Diyos sa kabila ng iyong dalamhati, sa kabila ng iyong kalungkutan, sa kabila ng iyong takot, sa kabila ng iyong paghihirap, dito mo mararamdaman ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng tao. Gusto mo bang maranasan o mamuhay na taglay ang kapayapaan ng Diyos? Mahalin mo ang kanyang salita. Sinabi sa 119 verse 165, "Great peace have those who love your law. Nothing can make them stumble." Sa Tagalog, ang magmahal sa utos mo'y mapayapa iyaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Dakilang kapayapaan ang maidudulot ng pagmamahal sa salita ng Diyos. Na ipapakita natin ang ating pagmamahal sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa at pagbubulay-bulay nito sa bawat araw. At ang pinakamahalaga nito ay maisapamuhay ito sa bawat araw. Nagiging kagalakan sa isang taong may pagmamahal sa salita ng Diyos ang pagbabasa nito sa bawat araw, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ito nagiging mabigat or pabigat sa kanya na sumunod sa utos ng Diyos, kundi ito'y kagalakan sa kanya dahil mahal niya ang salita ng Diyos. Gusto mo bang maranasan ang dakilang kapayapaan na ipinangako ng Diyos? Mahalin mo ang kanyang salita. Hayaan mo na ang kapayapaan ang maghari sa iyong puso. Colossians 3 verse 15. "And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful." Sa Tagalog, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Paghariin natin ang Diyos sa ating puso't isipan. Ibigay natin lahat sa Kanya, ang lahat ng kabigatan, lahat ng pangamba natin sa buhay. Hayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa ating sitwasyon, sa ating kalagitnaan, sa anumang mga dumarating na paghihirap o pagsubok, at lagi tayong maging mapagpasalamat upang maranasan natin ang kapayapaan ng Diyos. Know your priorities and focus on them. Isa sa dahilan kung bakit wala tayong kapayapaan, naguguluhan tayo, hindi natin alam kung ano yung mga wise decisions na ating gagawin dahil hindi natin alam yung ating mga priorities. Kaya nauubos yung ating mga panahon, mga effort, mga resources sa mga bagay na ginagawa natin na hindi naman pala dapat pagtuunan ng mga pansin. So dapat alamin mo ano ba yung mga priorities mo at doon ka mag-focus. Mayroon ngang kasabihan, major the major and minor the minor. Nakakatulong ba ang mga ginagawa mo ngayon para sa iyong future? Mas magi-excel ka ba? Mas magiging mabuti ka ba? Mas magiging magaling ka ba sa ginagawa mo ngayon? Makakakontribute ba ito para sa iyong future? Halimbawa, ikaw ay isang estudyante, so ang priority mo is mag-aral ng mabuti, mag-excel sa mga school activities or sa mga school projects para in the future ay ikaw din mismo ang makikinabang nito. Mag-set ka ng goals sa iyong buhay. Like you think of yourself, what will I be 10 years from now or 15 years from now? Para alam mo kung ano yung landas na tatahakin mo.
Dahil kung wala kang goals, wala kang priorities, ang dami mong ginagawa, kumbaga isabog, watak-watak, pero wala namang patutunguhan, ay tiyak na magiging magulo ang iyong isipan. Mahihirapan kang marating kung ano yung gusto mong marating in the future. Kung hindi mo alam ang iyong mga priorities or kung wala kang goals na gustong ma-achieve, ay marami lang masasayang sa iyo, ang effort mo, ang time mo, ang resources mo. So mag-focus ka sa iyong mga priorities. I-set aside mo na yung mga bagay na hindi naman talaga nakakatulong sa iyo o yung mga bagay na alam mo na hindi naman dapat pagtuunan ng pansin. Dalangin ko na makatulong ang video na ito sa iyo at pagharian ka ng kapayapaan ng Diyos anuman ang mga pagsubok, mga challenges or trials na kinakaharap mo ngayon. Let the peace of God rule in your heart. God bless you.